Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, abay, kumakalat itong litrato ni President Bongbong Marcos at ni F. Elisa, nakasama nila itong si Senator Bongo. So, ano kaya yung eksenang ganap? Or ano kaya yung niluluto ni Senator Bongo? Kung kaya't yung mga DDS ngayon, abay galit na galit. Gustong manakit at tinatakwil na nila. Oo, mga minamahal, itong si Senator Bongo. Pero before that, bago natin simulan itong ating talakayan, tayo po muna ay babati ng happy birthday. Yes. 'Di ba? Dito nga po kay LRY. Oo, kay Leo. Oh, musta na, Leo? 'Di ba? Yung birthday mo, binati ka ba ni FL? Bakit parang mas nauna pa ata nilang, 'di ba? Mas nauna pa ata nilang pansinin itong si Bongo kaysa sa iyo eh. Paano ba naman kasi mga minamahal? Mga traidor. 'Di ba? Yung tipong kulang na lang bihisan ni First Lady. Yung pagkatao ninyo, 'di ba? LRY, oo. Yung ano niya, 'di ba? Yung sumasaksak kay FL, yun po yun si Leo. Oo, mga minamahal. Na yung kanyang alipores nandoon sa dahig, oo, si Alpotera, 'di ba? Kamustahin natin yung birthday ng ng taong 'yon. Masaya ba? 'Di ba? Syempre, balita ko nanggigigil ka daw. Kasi hindi ka daw binati ni FL, tapos parang pinapalabas mo na itchapwera ka. 'Di ba? Paano ba naman hindi ka magiging itchapwera? Nananaksa kayo patalikod. Ba't di nyo na lang asikasuhin yung ninyo? Oo, flood control scams ninyo. Oo, yung home world, mga minamahal. 'Di ba? Kala ninyo, hindi namin alam yan. 'Di ba? Pag-research din namin na yung katarantaduhan ninyo talagang worldwide. Tapos yung pamimigay pa ninyo ng ng mga vehicles, oo. Diyan sa Davao, oo. Talaga namang best na best ninyo, no? Itong si Duterte, hindi nyo talaga matalikuran. Buti na lang, nagising itong si FL sa ginagawa ninyong pananaksak patalikod sa kanya. Hindi na kayo pinansin. Tapos ngayon, hindi kayo pinansin. Kayo patong galit na galit. Kayo patong gustong manakit. Choice nyo yan. Ngayon, mga minamahal, sige, pag-usapan natin to. Kasi merong, isang DDS. Galit. Oo. In-screen record ko na lang, mga minamahal. Galit na galit si Lolo. Kasi taksil daw itong si Bongo. Sige, pakinggan natin tong DDS na to. Alright. Taong 20, ang unang pagtataksil ngayong taong 2026, ayan ho, ang numero unong taga-suporta, amuyong at personal alalay ni former President Rodrigo Duterte ay nakikipag-ututang dila na ho. Yan, KP. Hindi ko lang magets, no? Yung utak ng mga DDS, utak munggo talaga, no? Syempre, public servant yan. Di ba, mga minamahal, I really don't get the hate. Saan nagmumula yung galit netong taong to? Like, can you imagine? Itong si Bongo, isa po yang public servant. Isa po yang naglilingkod sa ating gobyerno. Ganyan na ba kababaw sa inyo? Yung ibig sabihin ng politika? Yung ibig sabihin ng loyalty? Isang litrato, dalawa, 'di ba? Dalawang litrato na magkasama si PBBM at itong si Senator Bongo kasama itong si F. Elisa. Ibig sabihin ba nun taksil na? Yun ba yung ibig sabihin sa inyo, mga minamahal, ng taksil? Na iniwan na yung tatay ninyong si Digong? Tandaan ninyo, si Bongo is a sitting senator. Meron po siyang tungkulin, mga minamahal, sa kasalukuyang gobyerno. Hindi po siya private citizen. Kung private citizen yan, yan na yung hindi normal. Kaso siya, public servant siya, mga minamahal. Malamang sa alamang, normal lang na magkaroon ng coordination dito sa Malacanang. Nakipag-usap lang kay FL, nakipag-usap lang kay President Bongbong Marcos, traidor na agad. Ganyan ba ang ibig sabihin sa inyo ng traidor? Makita nyo lang na may picture itong si FL. Tapos si Bongo, si PBBM, tapos si Bongo, tinatraidor na agad ni Senator Bongo itong si former President Duterte.
Oh, talaga lang babaw nila no, mga minamahal. Masyado silang na may personal no. Grabe pag di ka sumunod sa gusto nila, pag di ka na sumunod sa mga echo ng script nila, 'di ba kapag di ka nagpo-post ata ng Duterte kada araw, abay ang mangyayari sa iyo, titirahin ka na. Yan ba yung mindset ninyo? 'Di ba? Pinipersonal nyo yung mga bagay-bagay. Ay, mindset talaga ng mga DDS, no? Hindi serbisyo ang mahalaga sa kanila eh. Ang mahalaga sa kanila yung loyalty. Oo, dito sa tatay nilang si Digong. Si Gonggong. Alright, sige nga ulitin natin to. Ano sabi dito? Ang unang pagtataksil ngayong taong 2026, ayan ho, ang numero unong taga-suporta, amuyong at personal alalay ni former President Rodrigo Duterte ay nakikipag-ututang dila na ho. Yan, kay PBBM. Isa lamang ho ang dahilan, nakikita kong dahilan kung bakit mga kababayan, dahil dun sa warrant ni Senator Bato. Siguro na pag-isip-isip ni Senator Bongo na napapanahon ng tumiwalag kay President Duterte. Iwanan na... Excuse me, former President Duterte. So ngayon yung issue niya dito is yung tungkol sa sa warrant of arrest ni Senator Bato. So, syempre, 'di ba, merong balita nga naman na itong si Senator Bongo, according po 'yan sa isang political analyst, na itong si Senator Bongo daw mga minamahal ay posible ding hainan ng warrant of arrest. Pero ako kung ako yung tatanungin, kahit kumampi itong si Senator Bongo dito sa ating administrasyon or kahit lumuhod pa siya, hindi natin mapiplease ang ICC eh. 'Di ba hindi pwedeng i-please yan ng ating presidente? 'Di ba? Kung siya man ay may kasalanan, mapapanagot yan. Si PBBM pa naman, hindi naman siya yung tipo ng Ang tawag dito, yung de porket kakampi, pagtatakpan. Walang ganun kay President Bongbong Marcos, mga minamahal. 'Di ba? Or baka naman kaya dumistansya itong si Senator Bongo sa kampo ni former President Duterte dahil unang-una, inaaway na din naman siya ng mga DDS. 'Di ba? O baka yun yung dahilan kaya siya dumidistansya. Mamaya, maipi-play ako sa inyong video kung paano siya tinira ni Baste Duterte noon. Continue. Ayan, jump ship na tayo. Kesa naman pumayag si Pangulong Marcos na siya ay damputin ng ICC. Hindi ho ba? Yun ho ang pinakamagandang gagawin ng isang desperadong taong ayaw makulong sa ibang bansa. Ang unang... Okay. So, ayaw daw makulong mga minamahal ni Senator Bongo. Kung kaya't ang kanyang ginagawa ay sumisip-sip, 'di ba? Tapos ano bang tawag doon? Sumisip-sip, lumalapit dito kay PBBM para hindi daw makulong. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba talaga yung mga reason kung bakit sa tingin ninyo mga minamahal, dumidistansya itong si Senator Bongo dito nga po sa kampo ni former President Duterte. Natatandaan ninyo na tinatawag siyang power grabber. I don't think, I forgot if si Sara Duterte yung nagsalita nun. Pero, meron din akong isang video na magpapatunay mga minamahal na itong si Senator Bongo ay talagang dinidikdik na ng mga anak ni Digong. Tingnan nyo to, paras nung sinabi ni Baste. Ikaw, Bongo. Oh. Kumpare ta ka. Oh. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sana hindi na lang. Sa totoo lang sa totoo lang. Ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam. Oriya hisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nito si Risa Contiveros kaysa ni Bong.
Okay, mas napabilib pa daw siya kay Senator Risa Ontiveros kasi ang reason daw mulat sa pool kung ano yung pinaglalaban hanggang ngayon ganun pa din. So parang sinasabi nila na itong si Senator Bongo ay nag-i-escape po ng landas. Hindi ba kung ako yung tatanungin ninyo? Sige nga, Mima, bakit ba sa tingin mo sa Senator Bongo ay dumidistansya sa mga Duterte? Meron niya mga dahilan, no? Kagaya ng kay Baste, yung tinitira nila itong si Senator Bongo. Nilalaglag nila sa intriga. Tapos, pinapamukha nila na power grabber kuno, 'di ba? Tapos yung masakit pa dyan mismo, galing sa kampo ni former President Duterte. Ngayon, kung ikaw ang nasa posisyon ni Bongo, mga minamahal, tapos matagal ka nang naglilingkod sa mga Duterte, matagal ka nang pinakaalalay, tinaya mo yung reputasyon mo, 'di ba, yung pangalan mo, tapos bigla ka na lang nilang parang iitsapwera, tapos paghihinalaan ka pa nilang power grabber, sino ba namang hindi didistansya niyan? 'Di ba, hindi ba't natural, mga minamahal, mapapaisip ka kung worth it pa ba na maging kaalyado ni former President Duterte kung ganito yung trabaho na ginagawa sa isang taong walang ibang ginawa din naman kundi paglingkuran itong si former President Duterte? 'Di ba? Kahit ako mapapaisip ako, worth it pa bang magstay? Kung pag-iisipan at paghinalaan ako ng kung ano-ano, worth it pa ba, mga minamahal? 'Di ba? Oh. Sabi nga ng ating nag-comment, sabi ni Maylin, hindi matanggap ng mga DDS na baka naman napagod si Senator Bongo, or baka ayaw niya nang ipagtanggol ang mali, or ayaw niya nang madamay sa iskandalo. Uy, maybe mga minamahal, pwede yon, 'di ba? Kasi kasalanan ba, mga minamahal, na bumaliktad para itama yung mga mali? Di ba, kasi hindi naman habang buhay ang gagawin ni Senator Bongo ay pagtakpan itong si Duterte. Hindi din naman ata habang buhay na ipagtatanggol ni Bongo ang mga mali. At hindi din naman ata habang buhay na gagawin ni Senator Bongo ay sasama sa mga kaguluhan. Baka dumating na itong si Senator Bongo sa enough na, tama na, ayoko na, 'di ba? Di kung ganun lang din naman ang mangyayari, mga minamahal, di nasa tamang landas or nasa tamang katinuan itong si Senator Bongo, hindi na siya nagpapabilog sa mga baluktot na naratibo ng mga DDS. Pero yan nga lang yung consequences. Araw-araw siyang titirahing traidor, araw-araw siyang sasabihin na walang kwentang senador, ginamit mo lang si former President Duterte para magkaroon ka ng pangalan. 'Di ba, Cecilia? Baka ganon yun. Yan talaga yung consequences kapag hindi ka na sumunod sa mga DDS. Ngayon, totoo ba itong mga litratong nakikita natin? Kasi, for me, mga minamahal, kasi yung nandito sa video, makikita ninyo. Diba? Paano ba to i-zoom? Ang unang Wait pagtataksil Ngayon, ang hirap kasi, yan. Wait lang, mga minamahal. Okay. Yan yung picture. Okay, so ipakita nga natin sa inyo. Yan yung picture, mga minamahal. Ngayon, pina-enhance ko lang sa AI. Pina-enhance ko lang yung unang picture. Yan yung unang picture, pina-enhance ko lang. Ngayon, wala naman kasi akong nakikitang occasion na na-post sa Facebook na magkasama sa litrato itong si Senator Bongo. So, wala pong major news outlet, walang official release, walang Malacanang confirmation. Sa panahon kasi ngayon, 'di ba, mga minamahalaga na pang AI, 'di ba, may mga deepfake, 'di ba, may mga manipulated content. So, hindi lahat po ng mga nagva-viral ay totoo. So, kung totoo man, itong picture na to, hindi natin dapat lagyan ng meaning. Oo, para sa mga DDS. Hindi natin dapat lagyan ng meaning. Pero kung hindi naman ito totoo, mga minamahal, bakit diba, nag-viral lang siya? Wala pa namang solid confirmation. Bakit nyo kailangang atakihin itong si Senator Bongo? Ako, ayaw ko kay Bongo. Gusto ko yang makulong. Pero wala naman atang masama, 'di ba? Kung lumipat na sa katotohanan na itong si Bongo. Tapos ikanta niya itong si Digong. 'Di ba, mga minamahal? Bakit galit agad ang mga DDS? 'Di ba dito, mga minamahal? Alright, so meron nabanggit kasi, 'di ba, na
takot daw sa ICC. Itong si Senator Bongo. So ngayon, ang ginagawa niya, nagsusway na siya dito sa kabila. Kaya niya daw iniwan itong si Duterte kasi ayaw niya daw makulong. Sandali lang. Gusto kong huminga. Hindi po pumipili ng kaibigan o kalaban ng ICC. Kapag merong facts na makakapagsabi na itong si Senator Bongo ay makukulong, mayroon ebidensya against sa kanya, dan talagang yan yung patutunguhan niya, yung makukulong siya. Ang International Criminal Court, mga minamahal, hindi po yan pumipili ng kalaban, hindi pumipili ng kaibigan, hindi pumipili ng alliance. Ang tinitingnan po niyan is yung basihan. Kung may ebidensya laban kay Bongo, kahit gaano pa siya kasipsep sa administrasyon, mananagot at mananagot siya. 'Di ba? Kung wala, di naman yan makukulong. Tandaan natin, sinusunod ng International Criminal Court ang mga ebidensya laban sa kanila. At tandaan din natin, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, wala pa din namang confirmation na siya po ay huhulihin ng International Criminal Court. So, bakit kailangan kabahan? 'Di ba? Wala pa ngang kay Bato. Aligasyon pa lang yun. Literal na kinabahan. Itong kay Bongo, wala pa naman eh. 'Di ba? So, bakit kailangan niyang kabahan? 'Di ba? So, sa politika, mga minamahal, dapat hindi tayo kulto-kulto dito. At ang loyalty ay hindi blind obedience. 'Di ba? Gets ninyo? Baka naman lumayo dahil sobra na ang mga DDS. Baka naman lumayo dahil ayaw niya na sa maling pamamahala at gusto niya nang isaayos ang kanyang buhay. Pwede gano'n, no? Mga minamahal. Or baka naman, hindi lang talaga siya nag-try do, kundi gusto niyang ibigay yung deserve na explanation, yung totoo sa mamamayang Pilipino. Baka mas naging mas responsible na ngayon itong si Senator Bongo. Isang litrato lang yan, mga minamahal, magkaibang angle. Isang litrato lang yan, ginawa nilang parang gera na. 'Di ba? Huwag niyong gawing gera ang isang litrato. Kung bumaliktad man itong si Bongo, wala tayong magagawa. Dahil baka gusto niya na lang, nagising na siya sa katotohanan. At gusto niyang pakinggan tayo na ito yung nangyari, ito yung totoo. 'Di ba? Sa mga nung panahon ni 'di ba, ni former President Duterte. At tandaan niyo, mga minamahal, ang pagbaliktad ay hindi naman po nangangahulugan na ikaw ay traidor. Maybe yung pagbaliktad mo distansya, yung pagbaliktad mo is for the sake of the truth, or responsibilidad mo talaga na ibigay sa mamamayang Pilipino ang deserve ng ating mga kababayang Pilipino. Baka gano'n naman talaga, mga minamahal. Hindi dapat ginagawang issue Mali to, mga minamahal. Hindi to dapat ginagawang issue. Lalo pat wala naman yan major outlet. Wala din namang official release dyan kung saan sila nagkita-kita. Ni-research ko ngayon. And also, walang confirmation ng Malacanang. So, maging logical naman sana yung mga DDS. Hindi di porket may larawan, bumaliktad agad. Matagal na yung tagasunod. 'Di ba? Ng mga Duterte, bakit pa ba yan babaliktad, mga minamahal? And kung babaliktad man yan, I think there's always be a reason. 'Di ba? Kung sakaling nagkaroon ng pagdistansya itong si Bongo, isipin ninyo, ano ba yung posibleng rason? Baka naman nasobrahan na ang mga DDS or itong magkakapatid ng mga Duterte, baka nasobrahan na. Kasi may mga lumalabas na itong si Bongo at itong si Hanilet magkakampi. Tapos kaaway daw ni Sara, ni Basti at ni Pulong itong si Bongo kasi masyado daw uhaw sa kapangyarihan. Kasi ang gusto daw ni Bongo ay maging presidente, ganyan-ganyan. Kasi ang kanyang malasakit ko, ang bisyo ko ay magserbisyo, baka gawin niya yan hanggang 2028. So, nagigets ninyo, mga minamahal. Yung inner circle ng mga DDS, to be honest, magulo yan. Kumakalat na nga umaalingasaw na nga. 'Di ba? Medyo tumatahimik lang ang iba sa issue na to. Pero kahit anong tahimik nila, 'di ba? Ang baho kapag umalingasaw, 'di ba? Naaamoy 'yan.
So maybe, 'di ba? Baka ito na yung simula ng pagbabago ni Senator Ko. Alright, mga minamahal kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always pong i-hit ang notification bell for more update. Yan lamang at ingat, mga kababayan.